Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Pupunta po tayo ngayon sa Philippine Arena. Medyo na late na po tayo dahil meron pa tayong mga ginawa. Mula po dito sa bahay, papuntang Philippine Arena ay 39 kilometers. Titignan natin ngayon kung bastante ba yung one full charge ng ating battery, yung 99% na yon, na makabalik pa ako dito sa bahay. Itong ating konserba ay meron siyang kilometer range na 330 kilometers. Pero syempre, aircon, gagamit ka pa ng busina, lahat po yan. Ilaw sa gabi, yung ating 100% na capacity dun sa full charge po natin ay mabawasan yon. At siyempre, nababawasan din yung kilometer range na 330 po ni Moretti. 0-0 muna natin yung ating trip kilometer. Mula dito sa bahay, pagdating natin sa Philippine Arena, dapat yan 39 or 40 kilometers ayon sa Google Map. So ang atin ng mga kayang takbuhin ngayon ay 331 kilometers. Yan po yung range na kayang takbuhin nitong si Moretti, Conserva. Ang ating odometer ay 4,489. So pagdating ko ng Philippine Arena, dapat ito ay naka 39 kilometers or 40 kilometers. Malalaman natin ngayon kung yung isang full charge ba ng battery po ni Moretti, ito po ay kaya bang makapag back and forth po diyan po sa Philippine Arena. So kukumputin po natin yon kung makaka-80 ako or lampas pa doon, 120, ibig sabihin kaya ko pala makarating ng one way sa Pampanga, diyan sa Dao or sa Mabalacat, sa isang full charge, may matitira pa po sa atin. Kanina po, habang ina-accelerate ko to, tulad ngayon, yan, i-accelerate ko, may puti doon sa bar. Tapos pagbibitawan ko yung accelerator, ay nawawala yung puti, dapat yan ay magiging green. Para po malaman natin kung gumagana yung regenerative braking po nito. Dahil nga po sa 98% pa yung charge ng ating battery, walang puwang, no, yung charge na ibibigay ng regenerative braking. Kasi nga po, fully charged pa po yung ating battery, nasa 98% pa po siya. Kaya po, kahit bitawan ko yung accelerator, yan, tulad yan, ay wala pong nangyayaring regenerative braking. Hindi po nagcha-charge yung ating battery sa pamamagitan ng regenerative braking. Junction Kainta na po tayo. Yung ating percentage ng ating charge ng ating battery ay 97%. At mula po nung nag-97% ay gumagana na po yung regenerative braking. Ayan o. Lumalabas na po yung green bar na yan, na ibig sabihin yan ay nagkakarga po yung battery natin sa pamamagitan po ng regenerative. Yan, tingnan niyo po, may green. Oh. Okay, so yun ay sa tuwing binibitawan ko yung accelerator ko, parang engine brake sa mga normal na combustion engine. Pero ito po, regenerative braking. Kumakarga siya, nagre-regenerate po siya ng electricity, ng kuryente, ng voltahe para maikarga po doon sa ating baterya. Ang isa pa pong maganda dito, mga kapatid, ito pong Moretti Conserva, ito po ay mayroong econo mode, no? Kapag ka ito pong pihitan dito, ito kung makikita, no? Yung pihitan na to, itong selector na to, ilalagay ko po yan sa E. Ayan. Ako po ngayon ay naka-econo. Yung bawat apak ko po ng aking accelerator, hindi po ito yung bumibigla. So makakatipid po ako ngayon dito ng charge ng battery. Yung akala nung iba, yung E ay error, hindi po ito. Yan po ay econo mode po. So, magiging matipid po ngayon ang konsumo ko sa baterya dahil nga po ito, tuwing aapakan mo yung accelerator, hindi siya yung malakas na katulad doon sa standard na nakadrive lang. Mabilis pa rin naman po siya tulad ngayon, no? Tumatakbo po tayo ng 46, 47, 49, 50. So, kaya pa rin niyang ma-reach yung minimum speed na 60, pero hindi pa rin naman ako nakatodo apak sa accelerator. So, yun po yung kagandahan nitong may econo mode. Itatry po natin to hanggang sa makalayo tayo. Titignan natin kung mabilis na mababawasan yung charge ng ating battery. Nandito na po tayo sa Visayas Avenue sa Quezon City. Ang nabawas po doon sa charge natin ay 11% kasi ngayon ay 89% na lamang po yun natira. Pero ang tinakbo na po natin ay 20.8 kilometers. 10% na charge ng battery, 20 kilometers na natakbo natin. Doon sa pinanggalingan natin, medyo traffic pa kanina, kaya siguro ganito lamang natakbo natin. Hopefully, pagpasok natin ng NLEX, talagang mas matipid yung konsumo natin sa baterya at marami naman yung natatakbo po natin na kilometro. Sige. Ito na mga kapatid.
papasok na tayo ng NLEX, no? Dito sa Mindanao, no? Papunta ng Bukawi. So 86% pa rin yung karga natin sa ating baterya, yung porsyento. 26.7 kilometers na inatakbo natin. At ayon dito sa Google Map ay 16 kilometers na lang yung tatakbuhin ko. Pero siyempre since NLEX na to, mas kaunti na lamang yung mauubos nating karga dito dahil ito dire-diretso, walang traffic dito. Sa pinagdaanan kasi natin, talagang matraffic. Kaya malamang itong 86% na to, baka hindi to umabot ng 80%. Ito po, tumatakbo tayo, 70 kilometers per hour yung takbo natin. Yan, 70. Tapos papasok na tayo dito sa mismong NLEX. Tignan nyo po mga kapatid, stable naman yung takbo nitong Moretti Conserva. 60 kilometers per hour, yan yung minimum na speed natin sa mga super highway. Na katulad po nitong NLEX, TPLEX, SLEX, dapat minimum mo 60 talaga. Kasi kung hindi, mahuhuli din po kayo. Bawal po yung below 60, dadalhin nyo sa expressway, hindi po pwede yun. Pwede po kayong mahuli kasi magiging mabagal po ang takbo nyo. Ngayon si Moretti, ito si Conserva, ang top speed po niya ay 110. Sagad na po yun. So ngayon, 84%, 29.6 kilometers. So mga 12 kilometers na lang or 13 kilometers na lang, nandiyan na po tayo sa Philippine Arena. Nakikipagsabayan po si Moretti. Tingnan nyo mga kapatid mga malalaking sasakyan din tong mga kasabay natin. Tayo po ay naka-EV, naka-electric vehicle. Kaya yung mga ganitong klase ng mga electric vehicle, magagamit nyo sa kahit saan lugar, kahit saan lupalop. Kaya abangan nyo po yung aking vlog na itong Moretti na to na sinasakyan ko ngayon, dadalhin po natin ito sa Baguio City. Huwag dadala tayo ng inverter na generator, yung silent type, na mayroong 7,000 watts na power para makapag-charge din ng mabilis, at yung ating type 2 na charger ng electric vehicle na kayang magdagdag ng 40 kilometers per hour na magcha-charge tayo. Kaya kung halimbawa mimerienda muna tayo, kakain tayo sa mga gasoline station dito sa NLEX, o magstay ka ng 1 hour, magkarga ka muna, meron kang additional na 40 kilometers, sapat yun para malayo-layo yung mapuntahan mo, yung matakbo mo. Okay, ang natira sa atin 83%. Ayan po, 83%. Tumatakbo tayo ng 63 kilometers per hour. Matraffic naman, maraming sasakyan kasi. 67, yan. Medyo dinidiin ko ng konti yung accelerator ko. Okay, 70 tayo. Nakaka-overtake pa nga tayo dito sa kabila. At ang natakbo na natin ay 31.2 kilometers. Kanina sa Google ay 39 kilometers lang itong Cainta to Philippine Arena. Pero ngayon nasa 31 na tayo, ibig sabihin mga 10 kilometers na lang ay nandiyan na po tayo sa ating target, no? Sa ating pupuntahan sa Philippine Arena. Kung mapapansin niyo po yung kalsada, no, itong sa NLEX, minsan may pataas. Tulad ngayon, ayan, pababa, pakita mo ito pababa ito. So yan, kapag naka-electric vehicle kayo, i-maximize nyo yan. Pwede kayong mag-regenerative braking. Bitawan nyo yung accelerator para kumakarga po yung ating battery. Sayang po kasi yan kung palagi kayong nakaapak sa accelerator kasi hindi magsiswitch yung ating regenerative braking. Kaya yan, bibitawan ko yung accelerator, naka-green na naman yung bar na yon. So kailangan ma-maximize nyo yan para talagang makatipid po kayo ng charge ng battery at talagang malayo yung range na mapupuntahan nyo. Tulad nito, yan, medyo pababa na naman po itong kalsada dito sa NLEX. Kaya pag binitawan nyo ang inyong accelerator, yan, tulad ngayon, ang speed ko ay 60, no, 65. Bitawan ko ang accelerator, hindi naman kagad siya bumabagal pero nagcha-charge po yung ating battery. Yan, nagre-regen po siya. Stable na stable yung takbo ni Moretti Conserva. Katulad din ng yung mga nakakasabi nating mga SUVs na to, tapos nandoon yung mga kotse, yan, mga SUVs, nakikipagsabayan tayo. Tapos may malaking bus dito. Pag maliit kasi ang sasakyan mo, pag dinaanan ka ng bus, medyo yumuyog-yug ka no? Pero itong si Moretti, hindi. Maganda yung kanyang suspension, maganda yung kanyang ride.
sabayan tayo dito sa mga malalaking sasakyan na yan. Ano po yung Petron yan. Hindi ko lang alam kung dyan sa Petron ay merong charging station. Inulit ko mga kapatid, very stable. Itong ating unit na ginagamit, itong si Moretti Conserva. Kung natatakot kayo na or nag-aalala kayo na baka mamaya pag bumili ako ng ganyang sasakyan na hindi magamit sa mga expressways, super highways, hindi po. Tingnan nyo po yung andar ni Conserva, yan, i-white mo ma. Stable na stable tayo. Ang ganda ng handling. Hindi siya matagtag, no? Hindi siya mabuhay. Katulad nitong nasa harapan ko na Suzuki Espresso, mas maliit po kasi yan, pero nakita nyo, nandito sa NLEX, mas malaki po si Conserva po dito sa Suzuki Espresso. Kaya masasabi natin na the best, no? Yung mga ganitong klaseng electric vehicle, matipid na, pwede rin mo rin naman magamit sa mga expressways kasabay itong mga naglalakihan sa sasakyan na yan. At basta kailangan madiskarte ka lang para po talagang mapakinabangan nyo yung inyong electric vehicle. Tama yung hinala ko, no? Pagdating dito sa Philippine Arena ay 80% yung matitira sa ating charge, sa ating battery. Ayan na po. So, Philippine Arena, 500 meters na lang. Mag-exit na po tayo dito. Kung itutuloy-tuloy ko lang pala to, makakarating na ako ng Pampanga. Yung full charge po nitong Moretti Conserva, nasa mga 400 pesos lang po talaga yung magagastos natin sa Meralco. Ngayon, nandito na ako sa Philippine Arena. So kung 20% yung naubos ko, sabihin na lang natin na yung 100 pesos ang nagastos ko ngayon, papunta po dito sa Philippine Arena. Kaya talagang napakatipid po. 77% ang natira po sa atin. Ayan, tayo tumakbo ng 42.9 kilometers mula Cainta papunta dito sa Philippine Arena. At nasa loob tayo ng parking area ng mga very very important person. Salamat po sa pinsan ko. Kasama din po natin dito ngayon ang boss ng Moretti Philippines, si Sir Johnny Chotrani, Sir Neil Brillante. Nandito po sila ngayon, nahanapin ko sila doon sa sobrang dami ng tao po dito sa Philippine Arena. So ito yung nakikita nyo pag dumadaan kayo dito sa NLEX. Kung nakikita nyo, nandito kami sa 4th floor ngayon ng Philippine Arena. Eh halos sa jam pack na pupuno na po yung loob sa dami ng mga kapatid na pupunta po rito. May concert po kasi mamaya. Yan, tigay po. Yung ganito, no? Napakalaki, napakahirap ikutin. No? Ayan po. Ayan po yung escape. Mga kapatid, kailangan ko nang bumalik sa Cainta. Meron pa akong aasikasuhin. Ang ating charge ay 76%, 43.3 kilometers ang ating tinakbo kanina. Tapos ngayon pabalik na po tayo. Daba pa rin ng pila yung nag-exit sa sa NLEX, no? Sa 100% kanina, mga kapatid, ay natira tayo ng 73. So 27% ang nagamit natin doon sa 47.2 kilometers. Medyo matipid yun, mga kapatid. Kaya kung halimbawa talagang malayo yung biyahe mo, Manila to Baguio City, mukhang marami talagang matatakbo to lalo na pagka talagang dire-diretso yung biyahe mo na walang traffic. Kaya talagang panigurado lang, may dala kang generator, may dala kang type 2 na charger na mabilis mag-charge. Isang oras mayroon kang 40 kilometers sa dagdag. Talagang madadala mo kahit saan lupalop ng Pilipinas itong mga ganitong klase ng electric vehicle. So para ka ngayong naka-hybrid, pero siyempre may pahinga. Kasi hindi ka pwedeng mag-charge ng hindi mo pinapatay, ng hindi mo pinahihinto yung makina mo. Kailangan nakapatay din ang ating engine kapag po tayo ay mag-charge. Sige, babayad muna po ako ngayon. Yan. Tignan mo, maluwag ang kalye, Okay, Marilao. Tignan nyo po mga kapatid, ang takbo ko 75. 76, ayan, 78. So ito po kasi ang maximum speed po nitong Conserva ay 100, 110. Kaya-kaya po, walang vibration, smooth na smooth yung ride niya.
magandang manakbo po itong Moretti Conserva. Ito, meron pa isang EV, oh. Tingnan nyo mga kapatid, oh. Meron isang EV dito, maliit, oh. Best Tune, opo, oh. Best Tune. Medyo maliit po siya, no? At least kahit paano mga kapatid, ito ay pwedeng gamitin sa NLEX, no? Sa Superhighway NLEX, TPLEX, no? SLEX. Ayan na, tingnan nyo po, pakita nyo. Best Tune. Alright! Ngayon medyo mabilis tayo kasi wala ako sa Econo, nasa drive ako. Kanina po kasi naka-Econo po tayo eh. Kaya ngayon, kahit 100, kayang-kaya pong takbuhin ni Moretti. At kapag binaapakan ko talaga yung accelerator, talagang bigay po talaga yung yung speed niya. Mga kapatid, biglang ang ulan pagdating dito sa portion itong NLEX po na ito. Malapit na tayo sa Balintawak. So, biglang umulan po dito. Hindi pa naman ganun kalakas. Eh, yung iba kasi natatakot kapag daw gumamit sila ng mga electric vehicle. Baka daw po kapag umulan ay makuryente sila or masira daw ang battery. Ito na po tayo sa GMA7. Yan. Wala pong left turn dito para makarating ako doon sa kabilang side, no, sa Timog. Kaya magra-right turn muna ako dito sa Timog. I-check ko lang. Kasi po dito i-check ko lang po yung opisina ko dito. Sa gilid po kasi nitong GMA7, sa Cabrera Building, nandyan po yung opisina kong isa. Eh since linggo naman po na ngayon, wala naman po talaga nag-o-opisina dyan. Kaya lang dahil sa walang left turn po dito, ayan, pupasok muna ako dito sa Timog at mag-u-turn po ako dito sa Timog din, no? At nandito nga po yung opisina ko. Ayan, dito sa Cabrera Building 1, nandyan po yung opisina ko. Ayan, yung Transit Media Inc. Dito na rin po ako mag-u-turn. Ayan. So, yung opisina ko po nandoon sa room 104. Ayun. O, yung gwardiya po natin. Nandyan po yung Transit Media Inc. Okay, go na po tayo. Doon, nakapag-u-turn na po ako. Dito na po tayo, Ayala Malls, Feliz. Punta po tayo dyan, mag-u-turn ako rito. At yun nga, nagpapabili nga po ng pabango to, itong asawa ko. Kasi sanay itong asawa ko sa pabango na yung Sweet Honesty na pabango. Alam niyo po ba yung Sweet Honesty na pabango? Yung pang Avon. Yan, sanay na sanay po yung asawa ko dyan. Biro lang po papabili po siya pabango yung may Malone? Malone ba yun? Ay, meron ka na pala nung kabibili ko nga lang pala sa'yo nung nakaraan. Ano nga yung pabibili mo? Eh, ganun po talaga pag naglambing po sila kasi nga nag-camera po siya ngayon. Hindi po siya nakikita sa video kaya po bilan ko na lang daw po siya ng pabango. Kaya ito, pupunta po kami sa Ayala Feliz at dito na rin po kami magdi-dinner. Masarap po kasi yung mga kainan din dito mga kapatid. Sabi nga nung in-interview ko si Kuya Alvin, yung Meron Jayco. Yung Jayco po pala nandito, ito. Ito po yung showroom ng Jayco. Ayan oh. Ayan. Tingnan niyo po mga kapatid. Ayan oh, Jayco. Ayan. Yun. Ayan, Jayco. Isang araw, pupunta po tayo dyan para may test drive po natin yung iba pa po nilang unit. So ngayon, dito na muna tayo sa Ayala Malls, Feliz. Pasok na tayo rito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mataas na parking. Doon na lang sana ako magpa-park sa baba kaso gusto ko pa rin matry talaga itong power po ni Moretti, no? Conserva. Ayan, medyo masikip din po dito kaya talagang dapat marunong ang driver, marunong siya mag-park, marunong siya mag-drive sa ganitong klaseng mga parking. Ayan, ito po yung parking ng Ayala Malls Feliz. Ayan. Aha. Sabi ano? Taas naman. Kaya naman po ni Moretti. Para mahuhulog na tayo dito. Para nasa heaven na tayo. Tingnan mo yung bundok ko, tingnan mo. Ang taas na natin.
Ang tinakbo po natin ay 80.6 kilometer. Nandito na tayo sa Ayala Mall Feliz. Tapos po, ang natira sa atin ay 58%. So, ibig sabihin, gumamit tayo ng 42% yung biyahe po natin na yon. At yung 58% po na yan ay pwede para makatakbo. Sabi po nitong si Moretti na 192 kilometer. Wala yung pa bang gusto mo? Wala. Dinner na lang tayo. Dinner kami dito sa Contis. Kasi wala yung pamako. Pauwi na kami. Abon. Sa Abon kami bumili. Yan, oh. Abono. Teka muna. Yun. Dito ko ilagay iba. Kasi pa. Ayan. Tingnan natin kung ilan pa yung natitira kong porsyento ng charge sa battery. At kung ilan na lang yung kayang takbuhin noon at ilang kilometro na ang ating natakbo. Pababa na tayo from level 5. Napakataas ng inakyat nating parking na to. Okay. Ayan. Taas. Back to base na tayo. Dito na tayo sa bahay. So ang ating natakbo ay 91.3 kilometers. 51% po ang natira sa ating charge. So ibig sabihin matipid po talaga. 193.2 pesos lamang po ang ating nagastos. Doon sa biyahe po natin mula dito sa bahay, Cainta, papunta ng Bukawi, Philippine Arena, tapos balik po ulit dito sa Cainta. 91.3 kilometers. Kaya po yung mga gustong bumili ng electric vehicle, wag na po kayong matakot, lalong-lalo na yung mga ganitong size lang ng mga electric vehicle. Sa matipid po talaga, safe naman, naibiyahe natin, nakapag-drive tayo sa NLEX, ang bilis pa nga rin po nitong sasakyan na ito, at hindi naman kayo maninibago kung sanay po talaga kayo sa sedan. Okay na okay po ang Moretti Conserva, hindi siya ganun kamahal, at sabi ko nga sa inyo, madali rin namang i-maintain to. Pag nagkataon, mismo may-ari ng Moretti ang inyong makakausap kapag kayo ay nagkakaproblema. Yun lamang po mga kapatid. Happy driving sa lahat po sa inyo. Bukas, bababa daw ang presyo ng gasolina. Sana nga po magtuloy-tuloy na bumaba yan, pati yung presyo ng diesel. Pero masamang balita, hindi pa rin nagkasundo si US President Trump sa ang Iran. Muling sinara na naman yung Strait of Hormuz. Another na na naman yan problema, baka sa mga susunod na araw na naman or linggo, tataas na naman ang presyo ng gasolina at ng diesel. Yun muna mga kapatid.